Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Huwag magtaka. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ako may di mo pinapansin. Dear Mr. Tapusin na natin ang lahat. Para na rin sa kabutihan mo, Jerry. Hindi kita maintindihan. Para hindi ka na mahirapan sa ugali ko. Wala akong sinasabi sa iyong ganyan. Hindi mo nga sinasabi sa akin yan. Pero narinig ko sa ilang friends mo na mula nang maging tayo, stressed ka na. Nai-stress ka sa akin. Dahil gusto ko regular na dinadalaw mo ko. Regular na tumatawag ka, nagtitext sa akin. At kapag nakalimutan mo, nagtatampo ka agad ako. Hindi na kita kikibuin. Joan. So para hindi ka na ma-stress, mag-break na lang tayo. Nai-stress ako sa'yo, Bunny. Kung wala lang sakit sa puso si Papa at ayokong magproblema pa siya, baka kahit natutulog na siya, nasigawan, nasaktan kita. Kuya Alvin, hindi naman porke may boyfriend na ako, pababayaan ko na ang pag-aaral. Bago kita pinapag-aral, may kasunduan tayo. Hindi ka muna magbo-boyfriend hanggat hindi ka nakakatapos ng pag-aaral. Pero ano ginawa mo? Kampante ko nagtatrabaho para masuporta ng pagpapaaral sa'yo. Yun pala, sumira ka sa kasunduan natin. Hindi ko pa malalaman kung hindi kami napadaan sa part ng isang katrabaho ko sa call center. At nakita kitang may kayakap at kahalikan na kung sinong lalaki. Sa oras na dapat nasa university ka. Kuya, sinisiguro ko naman sa'yo, makakagraduate ako. Makakasiguro lang ako makakatapos ka ng pag-aaral kapag nakipag-break ka sa boyfriend mo. Pero, kuya... Walang pero-pero. Makipag-break ka kung ayaw mong patigilin kita sa pag-aaral. Grabe ka, Joan. Lucky, hindi rin magiging healthy relasyon namin ni Jerry kung patuloy na magiging kami. Yung hindi siya masaya sa ugali ko. Pwede naman kayo mag-adjust dahil mahigit 1 month pa lang kayo. Hindi na. Kawawa naman yung tao. Wala akong magagawa. Sa 3 naging BF mo, si Jerry pa naman ang pinakamatino. Maraming mas matino kaysa sa kanya, no? Ikaw ang basta nakakita ka ng konting kapintasan sa nagiging boyfriend mo, hinihiwalayan mo agad. Kasi naman patuloy na mag-suffer yung tao sa ugali ko. Para kang nagpapalit lang ng damit kung magpalit ng nobyo. Lucky, kaya ako tumawag sa'yo. Gusto ko sana maging call center agent gaya mo. Sige. Kung yung iba, bago ko pa lang nakikilala, natulungan ko magkaroon ng trabaho eh. Ikaw pa kaya ang hindi? BFF tayo? Thank you. Madali kang matanggap sa pinapasukan kong call center. Kaya lang... Kaya lang ano?
malamang magkaroon ka agad doon ng bagong boyfriend. Mr. Romantico. Dahil 1 week pa lang ako sa call center, meron na agad akong bagong boyfriend. Kahit ako'y nasasaktan. Anong gusto mo, Joanne? Kahit anong orderin mo, Alvin, okay lang sa akin. Basta kasama kita. Thank you, ha. Thank you. Saan? Hindi mo na ako pinahirapan sa panliligaw sa'yo. Bakit? May ibang girl ba na nagpahirap sa'yo? Wala naman. Ikaw pa lang ang niligawan ko. Parang hindi ako naniniwala. Ako? Ang first girlfriend mo? May mga naging girlfriend na rin ako. Before pa ako sa call center. 2 sila na nauna sa'yo. Pero hindi ako naligaw sa kanila. Dahil ikaw ang niligawan nila? Nagpakita sila agad ng motibo kaya naging kami. Pero hindi nagtagal, yung relasyon namin nawala na rin, natigil na rin. Sa akin? Magtagal kaya tayo? Siguro, Bakit siguro? Joanne, hindi natin hawak ang bukas. Maraming pagbabagong maaaring mangyari nang hindi inaasahan. Ewan ko, Alvin, ha? Pero ako, ramdam kong magtatagal tayo. Sana nga. Sure yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, understanding ka at hindi ka maramdamin. Bunny, etong allowance mo for 2 weeks. Salamat, Kuya Alvin. Ako pa ang magpapasalamat sa'yo kapag nagawa mo ang pinag-usapan natin. Oo. O sige na, lalakad na ako. Bye. Bye. Alvin, Ay, bakit? Anong pinag-usapan nyo ni Vanny, ha? pa, wala po. Bago tumalikod ang kapatid mo para pumasok sa school, narinig kong sinabi mo sa kanya na gawin niya ang pinag-usapan nyo. Ano yun, ha? Sabi ko po, mag-aral siyang mabuti. Oh, well, nakikita ko namang nag-aaral na mabuti ang bunsong kapatid mo. Kahit gabi nga, gumagawa pa siya ng homework dito sa bahay, ha? Dapat lang po siyang magsikap para rin po yun sa kabutihan at kapakanan niya. At, alam mo, nakikita ko, anak. Nahihirapan ka sa pagpapaaral kay Van. Hindi po, pa. Kung hindi sana ako nagkasakit at natigil sa aking pagtatrabaho, ako sana ang susuporta sa iyong kapatid. Dahil habang nagdaraan ang mga araw, lalong lumalaki ang gastos niya sa paaralan. Kaya ko naman po siyang suportahan. Pero hindi ko na nakikitang magiliw ka na kapag kinakausap mo si Manny. Tulad ng dati, noong bago mo pa siya pinapag-aaral. Sinasadya ko pong maging stricto sa kanya. Para tuparin niya ang pangako niya sa puntod ni Mama na gagawin niyang lahat para maging titulado. Dahil mahirap ang gaya kong hindi nakatapos ng pag-aaral. Kaya bumagsak sa pagiging call center agent. Pwede ka namang mag-aral uli, anak. Hindi na po, kasi... Alam ko. Kapag nag-self-supporting ka, hindi mo mapag-aaral ang kapatid mo. Pa, makatapos lang po si Bunny. Para na rin po akong nakatapos. Dahil isa lang po sa pamilya natin ang maging titulado, makakaahon na po tayo sa hirap. Joanne, huwag kang magalit. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito sa tabing dagat,
Alvin? Sorry kasi na-traffic ako eh. Hindi ba't itinawag ko naman sa'yo habang nasa sakyan pa ako? Eh, hindi ka malilate sa usapan natin kung inagahan mong alis sa inyo. Visit. Kalma ka lang. Eh, ang problema sa'yo, pinagwawalang bahala mo ko eh. Hindi. Sinira mo ni araw ko. Joanne, Huwag na tayong tumuloy sa date natin. Mr. Romantic. Piling Alvin. Dahil ba pagdating mo, hindi mo dinatnan dito sa bahay namin si Joanne? hindi po yun. Okay lang po na may biglang pinuntahan si Joanne bago ako dumating. Handa naman po akong maghintay sa anak niyo eh. Kaya lang, isa naman po ang dahilan kaya naparito ko sa inyo eh. Para amuin na naman po si Joanne. Bakit? Nagkatampuhan ba kayo? Siya lang pong nagtampo sa akin. At kung hindi ko po siya aamuin, hindi na niya ako kikibuin. Hindi na niya sasagutin ang mga tawag at text ko sa kanya. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Ayoko po sanang magka-problema kami ni Joanne para hindi na madagdagan ang problema ko sa pamilya natin. Ay, may problema sa family nyo? Yung pong kapatid ko na pinag-aaral ko sa kolehiyo, napapabayaan ang pag-aaral dahil sa pakikipag-boyfriend. Dapat pala hindi ka nabigyan pa ni Joanne ng problema. Ewan ko po, tita, pero hanggat makapagtitiis po ako, magtitiis ako dahil sa pagmamahal ko sa anak nyo. Pero ano? kung hindi ko na po kayang ugali ni Joanne, mas mabuti pa po sigurong mag-cool off muna kami. Ano? Bigyan ka ng space and time? Oo, Joanne. Yun sanang ipapakiusap ko sa yung ibigay mo muna sa akin. Bakit? May problema ba tayo? Wala. Eh, talagang wala akong alam na problema natin. Mag-1 year na tayo. Magkatampuhan man tayo paminsan-minsan, madali naman natin na-solve. Hindi lumilipas ang isang araw, nagkakabati rin. Agad. Madali tayo nagkakasundo kasi mas nakakalamang yung pagmamahal natin sa isa't isa kaysa sa problema. Para rin naman sa atin kung magko-cool off muna tayo eh. Kung hindi muna tayo magkikita at magkakaroon ng communication. Para makafocus tayo sa ating karir. Ako sa trabaho ko, ikaw sa pag-aaral mo. Eh, yun na nga eh. Kung kailan ako nagre-review at malapit na mag-take ng board exams, saka mo sasabihin mag-cool off muna? Nag-resign pa ako sa call center para masiguro kung makakapasa ako sa exam. Hindi ba makakatulong sa atin? Mas makaka-focus ka sa pag-review Mas makaka-focus ako sa pagre-review ko kung magiging inspirado ako sa pag-aaral. Paano ako may inspire kung matatapos ang lahat sa atin? Pansamantala lang naman eh. Kahit pa. Alam mo namang ang relationship natin ang inspirasyon ko sa buhay. Joanne, huwag kang umiyak. Baka mapasukan tayo ng kapamilya mo rito sa sala at akalain nag-aaway tayo. Nagiging matatag ako dahil nariyan ka. Ikaw ang nagpapalakas sa loob ko. Ang nagbibigay sa akin ng pag-asa at saya. Kung kailan 1 month na lang at anniversary na natin, saka mo sasabihin tapusin muna natin sa atin ang lahat. Sana maintindihan mo ako. Nalalabuan ako sa gusto mo mangyayari, Alvin. Naguguluhan ako. Kahit anong explanation mo, hindi kita maiintindihan. Mr. Romantico. Huwag magtaka kung ako ay
di na naghihintay. Dear Mr. Romantico, nang makipaghiwalay ako sa tatlong mga nauna kong boyfriend, hindi ako masyado nasaktan. Nasanay kasi ako na kapag may nawala, may humahalili. At si Alvin nga, na nakilala ko sa call center, ang humalili sa huli kong naging boyfriend. Dama kong mahal ko siya. Ang kaso, pati sa kanya, umiral ang pagiging matampuhin ko. Kaya gusto niyang mag-cool off muna kami. Alvin, anak. Wala ka bang lakad ngayon? Wala po pa. Ang alam ko, kapag ganitong araw na wala kang pasok sa trabaho, nagkikita kayo ng girlfriend mo. Dati po yun. Uy, kayo pa ba ni Joan? Opo. Hindi naman kayo nagkakatampuhan. Hindi po. Ay, mabuti naman. Napansin ko kasi na mula lang maging girlfriend mo si Joan, naging masigla ka na. Iba po kasi yung may inspirasyon ka sa buhay. Ay, oo, totoo yan. At alam mo, boto ako kay Joan. Kasi porsigido siyang maging titulana. Kaya nga po nag-resign sa call center para makatutok sa kanyang pagre-review. Ay, sana naman ay galon din ang bunsong kapatid mo, no? Oh. Bakit ka napailing? Pa, kaya po hindi muna kami nagkikita ni Joan kapag wala akong pasok sa trabaho. Gusto ko pong makatutok sa pagpaaral kay Bunny. Hanggat sinusuportahan mo ang kapatid mo, Alvin, anak, wala naman akong alam na dahilan para hindi siya makatapos. Wala. Kala ko pa naman kung ano problema mo, Joan. Tinawagan mo ako. Nagkatampuhan lang pala kayo ng boyfriend mo. Lucky, hindi ako nagtampo kay Alvin. Nalabuan lang ako sa kanya eh. Kaya na-share ko sa yung problema ko. Baka BF mo ang nagdamdam sa'yo. Bakit naman siya magdaramdam sa akin? Napahiya siya na hindi ka pumayag sa gusto niya. Kung ikaw ba may karelasyon, papayag ka mag-cool off muna kayo nang hindi naman kayo nagkakalabuan? Bakit hindi? Teka, walang biro. Seryoso ako. Pinapayuhan kita ng dapat mong gawin. Mahirap para sa akin na pumayag sa gusto ni Alvin. Lalo ngayon na hindi ako dapat magulungan dahil nagre-review ako. Kung talagang mahal mo ang boyfriend mo, iintindihin mo siya. Lucky! Papayag ka sa gusto niya. Kahit pa mahirap o masakit sa iyo. Bunny! Kuya Alvin? Halika dito. Dito tayo. Kuya, ano ba? Dito tayo mag-usap bago tayo umuwi ng bahay. Bakit galit ka? Talagang galit ako. Gaga ka. Alam kong hindi magsisinungaling ang nagsumbong sa akin na nakita kang lumabas ng motel kanina na may kasamang lalaki. Ano? Gusto mong idetalye ko pa sa yung motel at oras ng paglabas niyo ron para hindi ka na makapagkailat, makapagmaang-maangan? Ano? Vanny, sinira mong pagtitiwala ko sa'yo. Pinapaniwala mo kung nakipag-break ka na sa boyfriend mo. Kaya patuloy kitang pinag-aaral. Yung pala, mas masahol pang ginawa mo. Sorry. Kung hindi lang ako nagtitimpi, baka masaktan kita. Baka mapatay pa kita. Mr. Romantico. Hindi ko alam, Mr. Romantico, na malaki ang problema ni Alvin
sa nakababata niyang kapatid. Hindi kasi siya nag-o-open ng mga problema niya sa akin. Wala, Joanne. Wala akong problema. Alvin, halata ako sa boses mo na malungkot ka. May nakasagutan lang akong motorista kanina bago ako umuwi. Kasi motorsiklo lang niya muntik nakabundol sa akin sa Panggalit. Pero wala yun. Pinagpasensyahan ko na lang siya. Ganyan nga. Huwag kang susubo sa gulo. Lalo pa sa maliit na bagay lang. Ayoko mapahama ka. Siya nga pala, napatawag ka. Kasi naman mahigit 1 week na tayo hindi nagkikita. Yun ba? Oo. Magkita naman tayo next week. Inoobliga mo ba ako? Pinakikiusapan. Okay. Magkita tayo next week. Alam ko namang ayaw mong minamanduhan ka at pinangungunahan. Hindi naman sa ganun. Okay lang sa akin yun, Alvin. Kahit hindi ko nakasanayan, mag-a-adjust ako. Kaya ko naman mag-adjust. Huwag lang tayo magkatampuhan. Okay. Nagpapakumbaba ako, Alvin. Nagpapakababa. Pero huwag mo naman sana sadyain na pasakitan ako. Joanne, anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po, Mama. Nasa harap ng pagkain para kang namatayan. Sorry po. Wala lang po akong gana. Kung nag-away kayo ni Alvin... Hindi po. Ayaw mong aminin dahil sigurado akong kasalanan mo kung nag-away man kayo ng boyfriend mo. Bakit naman po ako agad ang sisisihin niyo? Nagtanong ka pa. Sa akin ka nang galing, Joanne. Bata ka pa, kabisado na kita. Masyado ka matampuhin. Sa maliliit na bagay lang, nagdadabog ka. At selosa ka. Sobrang selosa. Gusto mo, ikaw lang ang binibigyan ng atensyon ng mga taong malapit sa'yo. Hindi ka makakapagkaila dahil minsan ang naidaing sa akin ng boyfriend mo ang hindi magandang ugali mo. Pinagpapasensyahan ka lang ni Alvin. Lagi naman pong ako mali sa inyo. Alangan namang ayunan kita kahit mali ka. At walang tama sa inyo kundi kayo. Pinagsasabihan lang kita para iayos mo yung ugali mo. Maayos naman si Alvin. Sobra lang po siya makisama sa inyo kaya kasundo niyo eh. Mahirap ka nang makatagpo ng gaya niya. Ako po nakakaalam ng makabubuti sa akin, Ma. Huwag mong baliwalain ang sinasabi ko. Ang mga paalala ko sa'yo. Dahil kapag hindi mo itinama yung mali mo, malamang mawala sa'yo si Alvin. Gaya na nangyari sa mga naunang boyfriend mo na nasakal sa masamang ugali mo. Kahit sa harap ng pagkain, sinasabon ako ng mama ko, Alvin. Joanne, natural lang sa magulang na pagsabihin ng kanilang anak. Pero sobra na eh. Dedmahin mo na lang ang mama mo para hindi kayo mag-away. Nakakapi ko na eh. Kaya kung minsan hindi ako nakakapagpigil, nasasagot ko siya na hindi maganda. Pagpasensya mo na lang siya. Hindi siya gaya ng papa mo. Mabait, understanding. Kaya close ako sa kanya eh. Napagsasabihan din ako ni Papa kung minsan. Buti nga nariyan ka na napaghihinga ako ng sama ng loob ko. Huwag mo nang problemahin ang pag-aaway niyo ng mama mo. Baka maka-apekto sa pagre-review mo. Salamat na lang, nariyan ka laging nagko-comfort sa akin. Magkakasundo rin kayo ng mama mo. Alvin, paano kaya ako kung wala ka sa buhay ko? Mr. Romántico. Basta nagkikita at nagkakausap kami ni Alvin, kahit gaano kabigat ang problema ko, gumagaan, Mr. Romantico.
Ganon din ang nais kong maramdaman ng boyfriend ko. Kaya gusto ko, magtapat din siya sa akin ng kanyang mga problema. Vani? Uy, napapano ka? Wala, Kuya Alvin. Ilang araw ko nang napapansin tuwing umaga. Inilalabas mong kinain mo. Mabuti nagkakataong naglalakad si Papa sa di kalayuan dito kapag nagkakaganyan ka. Wala to, Kuya. Medyo sumama lang yung sikmura ko. Mabuti pa, padoktor ka. Sasamahan kita. Baka may kung anong sakit ka eh. Mamaya lang mawawala din ito. Hindi. Mabuti na makasiguro tayo. Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Pwede pa hindi ako mag-alala sa'yo? Marami ka ng gastos sa pagpapaaral sa akin. Wala yun. Salamat na lang sa mga pag-aalala mo. Hindi, Vani. Mahirap nang lumala pang anumang sakit mo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasamahan kita sa Kuya, doktor. sabi ko na wag na. Oh, bakit bigla kang umiyak? Kasi ikaw ang kulit mo. Vani, may nililihim ka ba sa akin? Ha? Wala. Magsabi ka ng totoo. Ikaw kumaya, nasasaktan ako. Buntis ka, di ba? Buntis ka! Ha? Umiyak. Kung kailan isang semester na lang tapos ka na ng pag-aral, saka ka pa nagpabuntis! Sorry. Sinira mong pangarap namin ni Papa para sa'yo. Sinayang mong lahat ng pagsisikap ko para sa'yo. Sinayang mo! Mr. Romántico. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay. Dear Mr. Romantico, ewan ko ba kung bakit, ngunit hindi ako pumayag sa gusto mangyari ni Alvin na mag-cool off muna kami. Hindi gaya ng ibang nauna kong mga naging boyfriend na madali lang sa akin na makipag-break sa kanila. Siguro dahil boto sa kanya ang aking mama at mabait sa akin ang kanyang papa. Kaya lang, lingid sa akin, nagkaroon ng mabigat na problema si Alvin nang takasan ng nakababatang kapatid na babae ng lalaking nakabuntis dito. Patong-patong ang mga problema ko, Joan. Nasabay pa sa pagbubuntis ng kapatid kong problema ko sa aking trabaho. Mabuti pala naisipan kong tawagan ka, Alvin. Madalas akong makagalitan ng boss ko sa call center dahil napag-iinitan niya ako. Madali mo nang maayos ang problema sa trabaho. Ewan ko. Alvin, magkita tayo. Saka na. Gusto kitang damayan sa mga problema. Okay na sa akin na maihing ako sa iyong mga problema ko. Sa family ko at sa aking trabaho. Para maintindihan mo. Kaya gusto kong bigyan mo muna ako ng space and time. Paano kita maiintindihan? Nag-umpisa lang gustuhin mo bigyan kita ng space and time nung umattend ka sa isang seminar. Sakto kasi sa pinagdadaanan ko ang talk ng speaker na makatutulong para madaling masolve ang anumang problema kung nakafocus sa paglutas doon ng isip mo. Hindi ba sinabi ng speaker kung dapat humingi ng tulong sa karelasyon? Hindi. Alvin, harito ako. Sa lahat ng oras, handa akong tumambay sa'yo. Alam ko. Bakit pa ako naging karelasyon mo? Kung wala rin lang ako may tutulong sa'yo. Ayokong madami ka pa sa mga problema ko. Kasiyahan ko na makatulong sa'yo. Hindi. Malulutas ko rin mag-isa ang mga problema ko. Pero Alvin, Hayaan mo lang sana ako. Pakiusap, Joan. Pakiusap. Akala ko pa naman, Joan, nagkaayos na kayo ni Alvin kaya nagyayakang i-treat ako sa resto na ito. Lucky, naguguluhan ako kay Alvin. Sa'yo ako naguguluhan. Ano? Sa akin?
akin. Dati kapag nagkakaproblema ka sa love life mo, ang dali mong lutasin. Dati yun. Ano ba ang pagkakaiba ni Alvin sa nauna mong mga naging boyfriend? Ewan ko, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kung pumapayag ka na ba sa gusto ni Alvin na mag-cool off kayo, eh di sana hindi ka na problema. Lalong hindi ko papayag na mag-break kami. Matapos ko malaman na may mabigat siyang problema. Huwag mong problemahin ang problema ng iba. Gusto ko matulungan si Alvin. Ayaw nga niyang magpatulong sa iyo. Lucky. Ay, naku, Joan. Kapag pati problema ng iba pinoproblema mo, baka hindi ka makapasa sa board exam. Joan, anak. Anong merienda ang gusto mong ihanda ko para sa iyo, ha? Wala po, Tito Dan. Naparito lang naman po ako sa inyo para makausap kayo ng sarilinan dahil... Oh. Dahil may problema kayo ng anak ko? Ha? Si Alvin po. Halata ko may problema. Wala naman siyang nababanggit sa akin. Tito, kausapin niyo po siya. Yan po. Gagawin ko yan. Salamat sa concern mo sa family namin, ha? Hindi na po iba ang turing ko sa inyo. Kami rin. Kapamilya na rin ang turing namin sa iyo. Sobrang ganda po ng pinakikita niyo sa akin. Dapat lang po na suklian ko yung mga kabutihan niyo sa akin. Kung hindi mo pa ipinaalam sa akin, hindi ko pa malalamang may problema pala ang pangalay na anak ko. Hindi niyo po pala alam? Hindi. Naging ugali kasi ni Alvin na huwag lang guluhin pa ang isip ko. Pero mahirap po para sa kanya na sarilinin niya ang kanyang mga problema. Hayaan mo, kakausapin ko si Alvin. Tito, wag na po sana niyang malamang nagkausap tayo. Uy, hayaan mo. Akong bahala, Joan. Ayoko po kasi magtampo sa akin ng boyfriend ko. At lalong ayoko po na magkasira kami. Mr. Romantico. Kahit anong pag-uusisa sa akin, Mr. Romantico, ng papa ni Alvin, hindi ko ipinaalam sa kanya ang alam kong problema ng boyfriend ko. Gusto ko silang mag-ama ang mag-usap at magtulungan kung paano malulutas sa mabigat na problema ng kanilang pamilya. Kuya Alvin, hindi na muna ako papasok sa eskwela. Hindi na ako magtataka kung gawin mo yan, Bunny. Dahil dati mo na yan ginagawa. Paniwalang-paniwala ako, kami ni Papa na nag-aaral kang mabuti. Na hindi mo sinasayang ang lahat ng gastos ko sa pagpapaaral sa'yo. Pero madalas palang hindi ka pumapasok sa klase mo para makipag-date sa boyfriend mo. Kuya, huwag mo na ako sisihin. Alam mo, napakalaki ng problemang iniakit mo sa pamilya natin. Kaya sa halip na sa bahay tayo mag-usap, andito tayo sa kalye. Dahil iniiwasan nating marinig ni Papa pag-uusap natin. Nagsisisi na ako. Huling-huli ng pagsisisi mo. Ayoko nang dagdagan pa ang problemang ginawa ko. Kapag nalantad ang kalagayan mo, kapag lumaki ang tiyan mo, sigurado mabibigla si Papa. Paano kung bigla siyang atakin sa sakit niya sa puso? Yan ang inaalala ko. Bunny, wala na si Mama. Kapag nawala pa si Papa, dahil sa kagagawan mo, hindi kita mapapatawad. Kaya nga, may naisip akong paraan para hindi mangyari yung inaalala mo. Para malutas na ang mabigat kong problema. Matapos kang takasan ng ama ng ipinagbubuntis mo, may solusyon pa ba sa problema mo, Bunny? Mayroon pa ba?
Wala po akong problema. Sana nga nagsasabi ka ng totoo, Alvin. Kung may problema po ako, kanino po ba ako unang magtatapat kundi sa inyo? Ilang araw ko na kasing napapansing parang hindi mo kinikibo si Vani, ha? Wala po kaming hindi pagkakaintindihan ng kapatid ko. Kayo ni Joan. Okay lang po kami. Anak, mahirap ka nang makatagpo ng gaya niya. Kaya huwag mo na siyang hahayaang mawala pa sa buhay mo. Huwag na. Joan, Alam ko na po ang sasabihin niyo, Mama. si Alvin. Gusto niya na naman tawagan ko siya. Kasi nga ilang linggo ko na siyang hindi nakikita rito sa bahay. Okay lang naman po kami, Ma. Yan ang sabi mo. Yan po ang totoo. Kung hindi lang nakakahiya kung tatawag sa boyfriend mo. At mangangamusta sa relasyon nyo. Ma naman. Kasi nga, kapag si Alvin ang kausap ko, siguradong magsasabi siya sa akin ng totoo. Mr. Romantico. Parehong boto, Mr. Romantico, ang mama ko at ang papa ni Alvin na kami ang magkatuluyan balang araw. Bagay na siya rin gusto kong mangyari. Joan, nasa kantin tayo, ha? Hindi ko lang napigilan ng sarili ko, Lucky. Ayoko nakikita umiiyak ang mga kaibigan ko. Lalo na ikaw. Parang nakatatandang kapatid na nga ang turing ko sa'yo, eh. Alam mo naman sa lahat ng friends ko, ikaw ang pinaka-close sa akin. Salamat. Huwag mong problemahin ang boyfriend mo. Hindi ko nga maiwasan, eh. Lahat ng tao may problema. Gusto ko makatulong kay Alvin. Pero ayaw naman niya magpatulong sa akin. Malulutas din niya mag-isa ang problema niya, kung ano man yun. Ano gusto mo sabihin? John, ayokong mag-isip ng hindi maganda sa boyfriend mo. Pero, totoo nga kayang may problema si Alvin sa pamilya at sa trabaho niya? Kaya gusto niyang bigyan mo siya ng space and time? O ibang babae ang dahilan? Mabuti naman dinalang mo ko. Anniversary natin ngayon eh. Happy anniversary. Paano ako magiging happy? Nagbabago ka na. Naglalamig ka na sa akin. Akala mo lang yun. Yun ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tapatin mo nga ako, Alvin. Ano na ba meron tayo ngayon? Napag-usapan na natin yan, di ba? May iba na bang dahilan ng pagbabago mo sa akin? Wala. Ayoko lang i-pressure ang sarili ko sa'yo. Nasasakal ka na ba sa akin? Hindi. Napipikon ka na? Dahil kung minsan sobrang matampuin ako, sobrang selosa. Hindi yun. Ayoko lang na dagdag isipin ko pang magproblema ka sa akin. Na kapag hindi ko na-replyan agad ang mga text mo, kapag hindi ko agad nasagot ang mga tawag mo, at kapag hindi kita nadalaw, magtatampo ka agad ako sa'yo. Ninanag na kita? Ganun ba yun? Yun nga kayang dahilan? O may iba ka na? Wala. Kung meron ka ng iba, sabihin mo sa akin. Maiintindihan kita. Matatanggap ko. Kasi nakabitin ako sa balag ng alanganin. Maniwala ka sa akin, wala akong iba. At ayoko nang magdagdag pa ng isang sakit ng ulo.
na tayo. Tayo pa rin. Pero parang hindi kita maramdaman. Space and time lang sanang hiningi kong ibigay mo sa akin, Joanne. Ngayon, kung hindi mo matanggap yun, kung hindi mo ako maintindihan, mabuti pang mag-break na lang tayo. Mag-break? Asahan mong di ako magdaramdam. Mr. Romantico. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay. Dear Mr. Romantico, ewan kung nadulas lang ang dila ni Alvin. Ngunit naipagtapat niya sa akin ang mabigat na problema niya sa nakababata niyang kapatid. Nakadama ako ng awa sa boyfriend ko at gusto ko siyang damayan kahit paano. Subalit ayaw niya makatulong ako sa kanyang problema at gusto pa niyang mag-break na kami. Kung hindi man dumating sa akin ang Joanne, Mama? may problema ka ba? Wala po. Bakit bago ako lumapit sa'yo, parang may malalim kang iniisip? Parang nagulat ka pa nga nang namalayan mong nasa tabi mo na ako. Hindi naman po. May problema ba kayo ni Alvin? Wala po. Wala nga kaya. O ayaw mo lang malaman ko? Dahil alam mong kapag nalaman kong nagkatampuhan kayo ni Alvin, siya ang papanigan ko. Lagi naman kayo pumapanig kay Alvin eh. Kasi nga, alam kong madalas na sa'yo nagmumula ang problema. Dati po yun, Ma. Hindi na ngayon. Hindi ka na matampuhin? Hindi ka na selosa? Hindi na po. Dapat lang. Gaya ng ibang mga naging boyfriend mo na hindi nakatagal sa maling pag-uugali mo. Ayoko nang mawala pa sa'yo si Alvin. Dahil boto ako kung sakaling siya na ang makasama mo sa habang buhay. Delivery po! Ay, teka. Dumating na yata yung in-order ko sa online. Adyan ka muna. Mama, gaya po ng gusto nyo. Si Alvin na rin po ang gusto ko makasama sa habang buhay. Mahal na mahal ko siya. Kaya nahihirapan ang loob ko kapag alam kong may gumugulo sa isip niya. Para hindi na siya magproblema, susubukan kong matulungan siyang malutas ang malaking problema niya sa kanyang Problema ko? Oo, Vanny. Nabanggit sa akin ng Kuya Alvin mo. Kaya tinawagan kita para magkita tayo sa eatery na ito. Kala ko kung ano yung mahalaga na sasabihin mo sa akin. Mahalaga sa akin na matulungan kang malutas ang problema mo. Dahil kapatid ka ng boyfriend ko. Hindi ko alam kung paano malulutas ang problema ko. Ano ba ang plano mo? Plano ko nga na ipa-abort ang nasa tiyan ko. Huwag! Malaking kasalanan yan sa Diyos. Kaya tiyak, hindi papayag si Alvin dyan. Kaya nga, hindi ko nga masabi-sabi kay kuya ang plano ko. Alam mo, pinakamabuti, magtapat ka sa papa mo. Mahirap. Baka mabigla siya. Magalit pa. Tapos atakihin sa sakit sa puso. Tutulungan kita magpaliwanag sa papa mo para matanggap niya ang kalagayan mo. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, hindi ako magpapatangay sa kapusukan ng boyfriend ko. Hindi ko naman kasi akalain na pababayaan niya ako. John! Oh, bakit parang bigla kang namutla? May nararamdaman ako na parang may mainit sa hita ko. Ano kaya? Dugo! May dugo? Dinudugo ako! Alvin, nakunan si Vanny. Ganun ba? Oo. Siya mo ba?
Salamat sa pagdadala mo sa kapatid ko sa ospital, Joanne. Ngayon naman siguro, hindi ka na problema sa kanya. At wala nang dahilan para gustuhin mo mag-cool off tayo. Ha, Alvin? Mr. Romantico. Hindi man dumating sa akin ang Wala na akong alam na dahilan, Mr. Romantico, para magproblema pa si Alvin. Pero gusto pa rin niyang mag-cool off kami. Kaya masama ang loob ko. ako'y nasasaktan. Huwag mo lang Huwag kang umiyak. Sobrang sakit sa akin. Nang gusto mangyari ni Alvin. Huwag kang paapekto sa pagiging irresponsible ng boyfriend mo. Responsable namang tao si Alvin. Sa pamilya niya siguro. Pero hindi sa'yo. Kung responsableng boyfriend si Alvin, hindi ka niya sasaktan. Hindi ka niya paiiyakin. Hindi siya papayag na ikaw ang maapektuhan kahit ano pa maging problema niya. Kung mahal ka niya. Mahal niya ako. Dati siguro. Kung mahal ka pa niya, kung may concern siya sa iyo, maaatim ba niyang guluhin ang isip mo? Gayong alam niyang kailangan mong mag-concentrate sa pagre-review mo? Hindi ko nga siya maintindihan eh. Masyado kang kinakamawa ni Alvin. Kung kabarkada ko lang siya, kukumprontahin ko yung... Naku! At ipagtatanggol kita kahit magalit siya sa akin at mag-away pa kami. Salamat sa concern mo sa akin, ha? Nakakatikot ng boyfriend mo. Okay pa naman kami. Hindi na kayo okay. Kami pa rin hanggang ngayon. Dahil hindi ka pumayag na mag-break kayo. Pero bakit pipilit mo pa ang sarili mo sa isang gusto na makipaghiwalay sa'yo dahil may iba na siya? Walang iba si Alvin. Yun ang sabi niya sa'yo. Pero ipapuputol ko ang daliri ko kung hindi totoo na ibang babae ang dahilan kaya gusto ng boyfriend mo na mag-break kayo. Joanne, sure ako. May ibang mahal na si Alvin. Malamang may ibang girlfriend na siya. Joanne, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo walang ibang babae sa buhay ko? Ikaw lang. Kung wala kang iba, hindi mo gugustuhin matapos na lahat sa atin. Wala namang problema na mag-cool off muna tayo. Anong wala? Alvin, nakakagulo sa isip kung gusto mo mangyari. Hindi, mas makaka-focus ka sa pagre-review mo. Mas magiging inspired ako mag-review kung magiging maayos ang relasyon natin. Kung talagang tayong para sa isa't isa, magkalayo man tayo, sa bandang huli, magiging tayo pa rin. Huwag mong igiit ang gusto mo. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Alvin, sa ginagawa mo naguguluhan ako. Kaya tinawagan kita. Gusto ko malaman ang totoo. Lahat naman ang sinasabi ko sa'yo, totoo sa loob ko. Alvin, Huwag mong guluhin ang isip mo sa isang bagay na hindi mo dapat problemahin. Okay? Lucky, hindi ako makafocus sa pagre-review ko. Dahil nilalabuan ako kay Alvin. Joanne, iisa lang ang paraan para hindi ka mamroblema sa love life mo. Ano? Ano ba ang dati mong ginagawa kapag hindi ka na masaya sa pakikipagrelasyon mo? Hindi ko yata magagawa kay Alvin ang dating ginagawa ko. Magagawa mo kung gugustuhin mo. Lucky! Para matapos na ang problema mo kay Alvin, makipag-break ka na sa kanya. Palitan mo na siya. At kung hindi man dumating sa akin Si Alvin? Opo, Tito Dan.
Maaari ko po ba siyang makausap? O, wala siya rito sa bahay. Hindi ko kasi makontak yung cellphone niya eh. Ha? Kaya tumawag na po ako dyan sa inyo. May problema ba kayo ni Alvin? Yun nga po ang gusto ko malaman sa anak ninyo eh. Kasi ilang araw na po hindi siya tumatawag sa akin. Ayan mo, kakausapin ko ang boyfriend mo. Tito Dan. Huwag kang mag-alala, Joanne. Ano man ang problema mo kay Alvin, aayusin ko yun. Hindi ako papayag na agrabyaduhin ka ng anak ko. Mr. Romantico. Hindi man dumating sa akin. Kahit papano, Mr. Romantico, nakapagpaluwag sa dibdib ko na nakausap ko sa telepono ang papa ni Alvin. Alam kong malaki ang matutulong niya para malutas ang problema ko sa kanyang anak. Huwag mo lang Alvin, anak, hindi mo raw tinatawagan si Joanne. Naging busy lang po ako nitong mga nakaraang araw. Saan ka naging busy? Ha? Nagkaroon po kasi ako ng problema sa pinapasukan ko eh. Oh, Napapag-initan po ako ng boss ko. Kaya naghahanap po ako ng ibang mapapasukan. alam ni Joanne? Alam po niya. Kaya nga gusto kong mag-cool off muna kami. Para makafocus kami sa kanya-kanyang naming dapat intindihin. Ako sa paghahanap ng ibang trabaho at si Joanne sa pagre-review niya. Anak, kahit may problema ka sa trabaho, huwag mo namang kaligtaang tawagan ang girlfriend mo. Naguguluhan si Joanne. Nag-aalala sa hindi mo pagtawag sa kanya. Abay, baka sa ginagawa mong pagpapabaya sa girlfriend mo, magkalabuan kayo niyan. At magkahiwalay kayo ng tuluyan. Miguel, si Joanne, best friend ko. Hi, Joanne. Joanne, siya naman si Miguel. Bago kong neighbor. Kumusta ka? Okay lang ako. Lucky, tama pala ang sinabi mo. Maganda ang kaibigan mong ipakikilala mo sa akin. Malapit na maging architect yan. Oh? Parehong course nyo, kaya siguradong magiging maganda ang pag-uusap nyo. Lucky, parang gusto ko sa ibang resto na tayo mag-lunch. Ang alam ko, paborito mo mga food dito. Lumipat na tayo. Okay. Sama na natin si Miguel. No. Gusto kong tayong dalawa lang. Dahil meron akong gustong pag-usapan natin ng sarilinan. Ganun ba? Miguel. Okay lang ako, Lucky. Sige, sa ibang araw na kayo mag-usap uli ni Joanne. Ha? Pasensya ka na, Miguel, ha? Maiwan ka muna namin dito. Okay lang, Joanne. No problem. Alam mo, Lucky, kung sinabi mo kaagad sa akin na tinawagan mo ko para magkita tayo sa restaurant ito dahil may pakikilala kang guy sa akin, hindi ako paparito. Galit ka ba? Hindi. Pero hindi ko gusto yung ginawa mo. Gusto ko lang makatulong na makamove on ka na sa problema mo kay Alvin. Okay naman si Miguel, ha? Mabait, gwapo. At alam kong madali mo siyang makakagaanan ng loob. Tapatan tayo, Lucky. Wala akong balak palitan si Alvin. Joanne. Wala. Kailanman. Mr. Romantico. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay. Dear Mr. Romantico, hindi ako sumang-ayon sa gusto ni Alvin na maghiwalay kami. At sinikap kong makatulong sa problema niya sa kanya nakababatang kapatid. Nagkataon na nalaglag ang sanggol na ipinagbubuntis ng kapatid niya.
Kaya nabawasan ang gumugulo sa isip ng boyfriend ko. Subalit na natiling malamig ang pakikitungo ni Alvin sa akin at walang init ang aming relasyon. Asahan mong di ako magdaramdam. Joanne, hindi na yata napaparito sa atin si Alvin. Mahigit 1 buwan na nga pong hindi siya dumadalaw sa akin, Ma. Oh, anong dahilan? Sabi po niya, busy daw siya. Kahit gaano ka-busy ang isang tao, hindi siya dapat nawawalan ng oras sa karelasyon niya. Sana nga po ganun. Eh, ganun ang papa mo sa akin nung magkasintahan pa lang kami. Hindi ko naman po pinaghahanapan si Alvin eh. Kaso nga, ayoko magkaroon ng dahilan para magkatampuhan kami. Gusto mo bang kausapin ko siya? Ma, wag na po. Para malaman ko kung may problema siya sa'yo. Ang alam ko po, walang problema sa akin si Alvin. Eh, sabihin mo lang kung may maitutulong ako sa inyo. Opo, Ma. Sa lahat ng oras, handa akong mamagitan sa inyo. Dahil mahirap ka nang makatagpo ng gaya ni Alvin. Kapag nagkausap po kami ni Alvin, sisikapin ko pong alamin kung may problema siya sa akin. Tatapatin ko po siya para tapatin din niya ako. Vanny, tapatin mo ako. Kuya Alvin, maniwala ka sa akin. Totoong hindi na kayo nagkikita ng dating boyfriend mo? Totoo, hindi na. Minsan ka na nagkaila sa akin. Hindi na mauulit yun. Dapat. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Kaya nga pangatawanan mo ng pagpapakatino. Oo, nag-aaral na ako mabuti. At huwag ka na uling magpapaloko sa ibang lalaki. Hindi na, kuya. Matapos ako lumuha at masaktan sa una kong pakikipagrelasyon, ayoko na umibig muli. Kapag nagkamali ka uli, sosoluhin mo lang yung problema dahil pababayaan na kita. Alvin, anak, anong naging pagkakamali ni Fanny? Wala po pa. Narinig ko nang pagsabihan mo siya kaninang bago siya pumasok sa school. Minsan na po kasi siyang nakipagrelasyon. Ano? Nakipag-boyfriend si Fanny habang nag-aaral? Opo. Hindi niya sinunod ang bilin natin sa kanya, anak. Saka na niya isipin ang pakikipagnobyo kapag nakatapos na siya. Sinuway nga po niya tayo. Kaya napabayaan niyang kanyang pag-aaral. Kakausapin ko siya. Wag na po pa. Bakit? Nakilala na po ni Bunny kanyang pagkakamali. At nakipag-break na siya sa boyfriend niya. Ngayon nag-aaral na po siyang mabuti. At tiniyak niya sa akin na hindi siya magkakamali. Para siguradong makakatapos na siya ng pag-aaral. Ay, nako. Mabuti naman at kinausap mo na siya. At sana nga wala na tayong dapat pang problemahin sa kapatid mo. Kaya nga po wala kayong dapat alalahanin. Sa inyo kaya ni Joanne? Pa. Sana'y wala rin akong dapat alalahanin sa inyo, Alvin, anak. Dahil pangarap kong makatapos sa pag-aaral ang kapatid mo. Pangarap ko naman na si Joanne ang makatuluyan mo. Mr. Romantic. Sa akin ng papa ni Alvin para sa kanya. Ngunit ang kaibigan kong si Lucky ay hindi sang-ayon na ang boyfriend ko ang aking makatuluyan balang araw. Sinasabi ko na nga pa, hindi man pagkakatiwalaan ni John si Alvin. Kain na kain, Myra. Ay, talagang kakain na po. Ayun ang loko.
At kasamang kumakain sa labas ng isang resto ang isang babae. Ubusin mo pa ito. Kaya gusto niyang mag-cool off sila ng best friend ko. May iba na siya. Busog na ako, Alvin. Ubusin mo natin. Ay, naku. Ang dami naman kasi nang in-order mo. Alam ko kasi, pagkakas mo ngayon. Uy, paano man mababa ako niyo, no? Paano mo kasi na tumaba ka? Nagpagi naman sila maging chubby. Ikaw talaga. Ang saya-saya niya nakasama ang babaeng yun, ha? Na malamang, girlfriend din niya. Dapat malaman ito ni Joman na niloloko siya ng boyfriend niya. Hindi ko po niloloko si Joanne. Tumawag siya sa akin, Alvin. Nakita ka raw lang kaibigan niya na may kasamang ibang babae. Ay, nako. At masayang-masaya ka pa raw nakasalo sa pagkain sa restaurant ng ibang girlfriend mo. Wala po akong girlfriend maliban kay Joanne. Anak, hindi baling mahirap lamang tayo. Huwag ka lang mang-agrabyado ng kapwa mo. Hindi ko naman po inaagrabyado si Joanne. O sinong ibang babaeng kasama mo raw sa restaurant? Dati ko po siya kaklase sa college nung araw. Oh. Nagkataong nagkita kami, kaya niyaya ko siyang kumain muna kami. Para makapagkumustahan kami. Yung totoo, anak. Pa, hindi po ako nakakaila sa inyo. Okay. Maniniwala ako sa iyo, Alvin. At ipagtatanggol kita kay Joanne. Totoo naman pong hindi ko siya niloloko. Pero kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, kapag totoong niloloko mo si Joanne, ako makakalaban mo. Ha? Dating kaklase raw ni Alvin na nakita mong kasalo niya nung kumakain sa isang resto. Lucky. Yun ang sabi ni Alvin sa kanyang papa. Ay, hindi magkakaila sa akin si Tito Dan. Si Alvin ang kumprontahin mo. Yan talaga ang gagawin ko. Kaya lang, paano mo magagawang kumprontahin ang boyfriend mo? Hindi naman siya nakikipagkita sa iyo. Obligahin ko siya makipagkita sa akin. Dapat. Ang problema, madalas hindi ko makontak ang cellphone niya. Baka sinasadya niyang iwasan ka. Kapag tumatawag naman ako sa kanila, nagkakataon na wala siya doon. Kaya ang papa niyang nakakausap ko at napapaghingahan ko ng sama ng loob. Ay, kung pwede nga lang ba ako ang kukumpronta kay Alvin? Wag! Ayoko niloloko ka. Baka mag-away lang kayo. Kung mapapaamin ko si Alvin na totoong may ibang girlfriend, bukod sa'yo, okay lang sa akin na awayin niya ako. Lucky! Para matapos na ang problema mo sa kanya. Mr. Romantico. Hindi man dumating sa akin ang Gusto ko rin, Mr. Romantico, na matapos na ang problema ko kay Alvin. Kaya nagtiyaga akong paulit-ulit na tawagan siya. Hanggang sa wakas, nakonta ko rin siya. ako'y nasasaktan. Hello? Hello, Alvin? Joanne. Tinawagan kita dahil ilang araw ka na hindi tumatawag o nagte-text sa akin. Pasensya na. Naging busy lang ako. Pwede ba tayo magkita kung libre ka ngayon? Huwag ngayon. Kahit bukas. Next week na lang. Ngayon, kailangan i-schedule na yung pagkikita natin. Samantalang dati, gusto mo nagkikita tayo ng madalas. Nagkikwentuhan, nagbibiruan, gumigimik. At gusto mo pa nga, tuwing magkasama tayo, lagi tayo magsa-selfie. At lagi ko ipopost sa FB natin ang mga pictures natin. Alvin, namimiss ko na yung mga surprises mo sa akin noon. Nung mga unang buwan natin. Masayang-masaya tayo.
na inakala at inasahan ko lagi tayo magiging ganun. Pero kabaliktaran ang nangyari noon. Nakaraang anniversary natin. Joan, alam ko may mga pagkukulang ako sa'yo. Pero kailan mo ko maiintindihan? Gusto kitang intindihin, Alvin. Pero sana maintindihan mo rin ako. Handa naman ako magbago. Sabihin mo lang, anytime hindi na ako magiging matampuhin. Hindi na ako magiging selosa. Hindi na ako magiging nagger at paranoid. Lahat handa akong gawin para sa'yo. Para sa relasyon natin. Dahil mahal kita. Ikaw, Alvin, hindi mo ba magagawa ang lahat para sa akin? Kung talagang hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako. Nang anumang kapalit, huwag mo naman. Friend, huwag ka naman masyadong magpakababa. Isinaisang tabi ko lang ang pride ko para masave ang relasyon namin ni Alvin. Na mali. Mali ba ang magmahal? Ang pagmamahal, kailangan two-way relationship. Unfair sa'yo kung ikaw lang ang magmamahal sa boyfriend mo at siya hindi. Anong gagawin ko? Huwag kang mamalimos ng pagmamahal. Friend, makakatagpo ka rin ng tamang lalaki para sa iyo, no? Na mamahalin mo at magmamahal din sa iyo. Hindi ko kaya makipaghiwalay kay Alvin. Sabi mo lang yan. Yun ang nararamdaman ko. Sabihin mo nang tanga ako, gaga. Pero ano magagawa ko? Si Alvin lang ang lalaki para sa akin. Kahit sinasaktan niya ako, mahal ko pa rin siya. Joan, Laki mahal na mahal ko siya. Sigurado ako na walang pwedeng pumalit kay Alvin. Dito sa aking puso, walang kapalit. Mr. Romántico. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay. Mr. Romantico, maaaring hindi ako maunawaan, pagtawanan at pulaan ng iba. Subalit katulad ng sinasabi sa isang awitin, na kung hindi man dumating ang panahon na ako ay mahalin din ni Alvin, asahan niyang hindi ako magdaramdam sa kanya. Kahit ako'y nasasaktan, huwag lamang niyang ipagkait na siya ay aking mahalin. Siguradong sigurado ko na dito sa puso ko, si Alvin ay walang kapalit. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Ang iyong taga-subaybay, Joan. Kung hindi man dumating sa akin ang Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, June Legaspi, Jenaline de la Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino, sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga giliw naming taga-subaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr.
Romántico.